Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon at espesyalisasyon ay ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizens. Sa loob ng maraming taon ng aking pagseserbisyo, marami na akong nakasalamuhang mga lolo at lola. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng buhay tagumpay at mga pagsubok. Ang isang pangarap na palagi kong naririnig mula sa kanila at marahil ay pangarap din ninyo ay ang mabuhay ng matagal na malakas, malinaw ang isip at hindi pabigat sa pamilya. Nais nating lahat na patuloy na makalakad nang walang alalay, makipagkwentuhan sa mga apo ng may sigla at magising sa umaga na may ngiti sa labi at hindi pananakit ng katawan. Ngunit may isang katotohanan na madalas nating nakakaligtaan, isang lihim na maaaring sumisira sa pangarap na ito nang hindi natin namamalayan. At ito po ay nakatago sa ating mga kinakain araw-araw. Maaaring mabigla po kayo sa aking sasabihin, ngunit ang pagkain ng maling uri ng gulay ay maaaring magpahina sa inyong immune system, magpabilis ng pagtanda ng inyong utak, at higit sa lahat, unti-unting sirain ang inyong kakayahang makagalaw, lalo na ang inyong mga binti. Ito po ay hindi pananakot lamang. Ito ay suportado ng mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology kung saan libu-libong mga nakatatanda ang naging bahagi ng pananaliksik sa loob ng maraming taon. Maraming mga sikat na gulay na sa tingin natin ay masustansya at ligtas, ngunit ang ilan pala sa mga ito ay may kakayahang magdulot ng tahimik na pamamaga o inflammation sa loob ng katawan. Ang pamamagang ito ang sumisira sa maliliit na ugat sa inyong mga binti, nagpapahirap sa paglalakad, at lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkadapa at pagkabali, ang numero 1 sanhi ng nakamamatay na pinsala sa mga taong may edad 60 pataas. Huwag po kayong mag-alala. Sa artikulong ito, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Tatalakayin natin ang 3 gulay na dapat ninyong kainin araw-araw upang maging baluti ng inyong kalusugan, patalasin ang inyong isipan at panatilihing matatag ang inyong mga binti. At ibubunyag din natin ang 3 gulay na dapat ninyong iwasan sa abot ng inyong makakaya. Huwag na huwag ninyong lalagpasan ang huling bahagi dahil isisiwalat ko ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa isang gulay na mukhang napakasustansya, ngunit maaaring dahan-dahang sinisira ang inyong mga binti. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ito na po ang pagkakataon. Pindutin ninyo ang subscribe button at i-on ang bell para lagi kayong updated sa mga health tips na sadyang ginawa para sa inyo. Kung nagugustuhan ninyo ang video na ito, pakitype po ang numero 1 sa comment section. Kung hindi naman pakitype ang suro para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga ibinabahagi para sa inyo. Simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas malusog at masayang buhay. Unang bahagi, ang 3 gulay na dapat kainin araw-araw ng mga senior citizens edad 65 pataas. Broccoli, ang natural na kalasag laban sa pagtanda. Sa dami ng mga gulay na nakikita natin sa palengke,
at sa ating hapagkainan, ang broccoli ay tila isang simpleng gulay lamang. Ngunit sa likod ng kanyang itsura, ito ay tahimik ngunit napakalakas na sandata para sa isang malusog na pagtanda. Para sa ating mga senior na may edad 65 pataas, isipin ninyo ang broccoli hindi lamang bilang pagkain kundi bilang isang buhay na baluti o kalasag. Ito ay isang obra maestra ng kalikasan na idinisenyo upang protektahan ang pinakamahahalagang sistema ng ating katawan. Sa panahong ang ating natural na katatagan ay nagsisimula ng humina. Ang pinakamalaking kalaban ng pagtanda ay ang tinatawag na chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga. Ito ay isang tahimik na salarin na unti-unting sumisira sa ating mga ugat, kasukasuan, pag-andar ng utak, at lakas ng kalamnan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa ating kalayaan at kalidad ng buhay. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng broccoli. Nagtataglay ito ng isang napakalakas na compound na tinatawag na sulforaphane. Ang sulforaphane ay parang isang general na nag-uutos sa ating katawan na labanan ang pamamaga. Pinalalakas nito ang natural na depensa ng ating katawan at tinutulungan itong ilabas ang mga nakalalasong kemikal na naiipon sa paglipas ng panahon. Sa bawat subo ng broccoli, para na rin kayong nag-i-invest sa isang mas mahaba at malusog na buhay. Bukod sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga, ang broccoli ay siksik din sa vitamin K, calcium at mga antioxidant. Ito ay mga sustansyang kritikal para sa mga senior. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga buto ay natural na humihina at kahit isang simpleng pagkadulas ay maaaring magresulta sa malubhang bali na magiging sanhi ng pagkawala ng ating kakayahang makagalaw. Ang natatanging kombinasyon ng sustansya sa broccoli ay hindi lang nagpapatibay ng buto, kundi pinoprotektahan din ang ating mga ugat mula sa pagtigas o calcification na karaniwan sa pagtanda. Tila bawat maliit na berdeng sanga ng broccoli ay naglalaman ng blueprint para sa isang masiglang pangangatawan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga para sa ating kalayaan, ang ating mga binti at paa. Ang mga ito ang ating pundasyon. Ang sulforaphane sa broccoli ay napatunayan sa mga pag-aaral na nagpapabuti ng peripheral circulation o ang daloy ng dugo sa mga dulo ng ating katawan tulad ng ating mga binti at paa. Kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo, ang ating mga binti at paa ay nananatiling malusog, malakas at mabilis tumugon. Ito ay nagre-resulta sa mas magandang balanse na babawasan ang panganib ng mga komplikasyon mula sa diabetes at nagpapatatag sa bawat hakbang. Ang pagkain ng broccoli ay parang isang desisyon na araw-araw pinipili ninyong lumakad ng may kumpiyansa at lakas patungo sa hinaharap. Paano ba ito? Paano dapat ihanda? Mahalaga po ang paraan ng pagluluto. Ang mabilis na pag-steam o bahagyang paggisa sa broccoli sa loob lamang ng ilang minuto ay nagpapanatili ng sulforaphane content nito at ginagawa itong mas madaling tunawin ng ating tiyan. Ang sobrang pagpapakulo ay sumisira sa mahigit 30% ng mahika ng gulay na ito. Hayaan ninyong manatiling matingkad ang kulay ng inyong broccoli, medyo malutong pa at puno ng buhay. Dahil ang kinakain ninyo ay buhay. Para sa mga senior,
na nagnanais mabuhay ng mas mahaba at malusog, ang isang tasa ng steamed broccoli ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang makapangyarihang aksyon ng paggalang sa sarili at optimismo para sa kinabukasan. Habang ang broccoli ay nagpapatibay ng inyong panloob na depensa, may isa pang simpleng berdeng dahon na tahimik na nagpapalakas sa inyong utak-puso at higit sa lahat sa mga kalamnan na ginagamit ninyo sa bawat paggalaw araw-araw. Maaari kayang ang isang dakok lamang ng berdeng ito ay maging proteksyon sa inyong pinakamahalagang kakayahan habang kayo ay tumatanda. Ating alamin sa susunod. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. 2. Spinach, kangkong o alugbati ay mahusay na alternatibo ang lihim sa matalas na isipan at sigla ng katawan. Ang spinach o ang mga lokal na katumbas nito tulad ng kangkong o alugbati ay isang mahalagang bahagi ng pagkain para sa isang marangal na pagtanda. Madalas, binabalewala natin ito bilang isang simpleng sahog sa salad o sinigang, ngunit ang spinach ay isa sa pinakamabisa at restorative na halaman na maaaring kainin ng mga senior na may edad 65 pataas. Ang sikreto ng spinach ay nasa taglay nitong natural nitrates. Huwag po kayong malito sa mga artificial na nitrates na ginagamit sa mga dilatang pagkain. Ang natural nitrates sa spinach kapag nakain ay ginagawang nitric oxide ng ating katawan. Ang nitric oxide ay isang himala para sa ating mga ugat. Ito ang nagpapalawak sa mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng kanilang elasticity o pagiging nababanat. Bakit ito napakahalaga para sa mga senior? Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating sirkulasyon ay natural na humihina. Ito ay nagreresulta sa kakulangan ng oxygen at sustansya na dumarating sa ating mga kalamnan at utak. Ang epekto nito ay panghihina, mabagal na reflexes at ang tinatawag na cognitive fog o pakiramdam na malilimutin o mabagal mag-isip. Ngunit sa tulong ng spinach, nilalabanan natin ang prosesong ito. Ang mas magandang daloy ng dugo ay nangangahulugang ang mga kalamnan sa ating mga binti at paa ay nananatiling malakas at mabilis tumugon. Ibinibigay nito sa mga senior ang napakahalagang regalo ng kalayaan sa pagkilos. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang kabutihan ng spinach. Ito ay mayaman din sa lutein at folate, dalawang sustansya na direktang nagpapalusog sa ating utak. Pinapabuti nito ang memorya, ang bilis ng pagproseso ng impormasyon, at ang pangkalahatang kalinawan ng isip. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga senior na may mataas na antas ng lutein sa kanilang katawan ay may mas matalas na pag-iisip kumpara sa mga hindi. Ang isang dakok ng spinach araw-araw ay maaaring maging susi sa pagpapanatili ng isang matalas na isipan at isang masiglang katawan laban sa paglipas ng panahon. Ang isa pang kahangahangang ginagawa ng spinach ay ang tahimik na pagprotekta sa ating paningin, isa sa mga pandama na pinakaapektado ng pagtanda. Ang spinach ay naglalaman ng lutein at zeaxanthin, mga antioxidant na direktang pumupunta sa makula ng ating mga mata. Ito ang bahagi ng mata na responsable sa ating central vision, ang kakayahang makakita ng detalye.
Pinapababa nito ang panganib ng age-related macular degeneration, AMD, ang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Sa pagprotekta sa ating paningin, pinoprotektahan ng spinach ang ating kalayaan, ang kakayahang magmaneho, magbasa, makilala ang muka ng ating mga mahal sa buhay, at maglakad ng ligtas. Gaya ng broccoli, mahalaga rin ang paghahanda. Ang simpleng paggisa o pag-steam ng spinach o kangkong, alugbati, o kahit ang paghalo nito sa mga smoothies ay nagpapanatili ng sustansya nito at ginagawang mas madali para sa ating digestion. Huwag itong i-overcook dahil nawawala ang halaga nito. Mula sa lakas ng inyong bawat hakbang, sa talas ng inyong pag-iisip, hanggang sa linaw ng inyong paningin, ang spinach ay nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ang isang maliit na serving araw-araw ay maaaring maging bantay laban sa paghina na madalas hindi natin napapansin. Habang ang spinach ay nagpapalakas ng katawan at isipan, may isa pang gulay na may matingkad na kulay na matatagpuan sa ating mga kusina. Nagtataglay ito ng isang lihim na sandata laban sa pagtanda na hindi lamang nakakaapekto sa paningin at lakas, kundi pati na rin sa ating balanse at koordinasyon, ang mga kakayahang nagpapanatili sa ating pagtayo ng tuwid araw-araw. Maaari kayang ang matingkad na ugat na ito ang iyong natural na kalasag ating tuklasin. 3. Carrots, ang tahimik na tagapagtanggol ng paningin, balanse at enerhiya. Habang tayo ay tumatanda, madalas nating natutuklasan na ang mga pinakasimpleng yaman ng kalikasan, tulad ng isang karot, ang maaaring maging pinakamabisa nating kasama sa paglalakbay na ito. Para sa mga senior na naghahanap ng mahabang buhay, kalayaan at koneksyon, ang carrots ay higit pa sa isang matamis at malutong na merienda. Ito ay isang pangako ng kalusugan. Ang pinakakilalang yaman ng carrots ay ang beta-carotene, isang malakas na antioxidant na ginagawang vitamin A ng ating katawan. Ang vitamin A ay kritikal para sa malusog na paningin. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang ating paningin ay tahimik na nagdidikta ng ating kalayaan. Ang malinaw na paningin ay hindi lamang para ma-enjoy ang ganda ng paglubog ng araw o ang ngiti ng isang mahal sa buhay. Ito ang nagliligtas sa atin mula sa pagkadapa, nagbibigay daan sa ligtas na pagmamaneho at nagpapanatili ng dignidad sa pamamagitan ng kumpiyansang paggalaw. Ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng beta-carotene ay napatunayang nagpapababa ng panganib ng age-related macular degeneration, AMD, ang numero 1 sanhi ng pagkawala ng paningin pagkatapos ng edad 60. Bawat matingkad na kulay kahel na ugat na ito ay may hawak na pangako ng isang mas maliwanag na bukas sa literal na paraan. Ngunit ang proteksyon ng carrots ay hindi nagtatapos sa mata. Pinoprotektahan din nito ang ating balanse at neuromuscular coordination, ang komunikasyon sa pagitan ng ating utak at mga kalamnan. Ang mga antioxidants sa carrots ay nagpoprotekta sa ating mga neurons o nerve cells at mga daluyan ng dugo na tinitiyak na ang mga senyales mula sa utak papunta sa ating mga paa ay mabilis at maaasahan. Para sa mga senior, ito ay nangangahulugan ng mas matatag na paglalakad at mas maliit na tsansa
ng biglaang pagkawala ng balanse. Ang carrots ay tahimik na nag-aalaga sa isang malakas na binti at isang maayos na gumaganang sistema ng pandama. Bukod sa paningin at balanse, ang carrots ay nagpapalakas din ng ating metabolic health. Ang mataas na fiber content nito ay tumutulong sa pagpapatatag ng ating blood sugar, nagpapababa ng kolesterol, at sumusuporta sa malusog na panunaw, tatlong haligi ng kalusugan na madalas humihina habang tayo ay tumatanda. Ang pagpapanatili ng maayos na blood sugar ay hindi lamang para maiwasan ang diabetes. Ito ay para protektahan ang ating mga nerbiyos, ang daloy ng dugo sa ating mga paa at kamay, at ang kakayahang maglakad, sumayaw, at i-enjoy ang buhay. Ang carrots ay masarap kainin ng hilaw o bahagyang niluto upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito. Ang natural na tamis ng isang sariwang karot ay patunay ng yaman nito sa phytonutrients. Ang pagkain ng isa o dalawang karot araw-araw, ginadgad sa salad, hiniwa bilang merienda o hinahalo sa smoothie, ay maaaring mukhang maliit na bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang pader ng proteksyon para sa mga pandama sa puso at sa mga paang nagdadala sa inyo pasulong. Ang carrots ay simbolo ng proteksyon at pangako. Ngunit hindi lahat ng gulay ay ating kaibigan. Ang ilang mga gulay na mukhang walang sala ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong lakas, sirkulasyon, at maging sa iyong mga binti na nagpapanatili ng iyong kalayaan. Ano-ano ang mga panganib na ito na nakatago sa ating kusina? Ating buksan ang susunod na pahina at alamin ang katotohanan. Ikalawang bahagi, ang tatlong gulay na dapat iwasan ng mga seniors. Talong, eggplant, ang nakatagong banta sa pagkilos at kaginhawaan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga pagpili, lalo na sa pagkain, ay dapat maging mas maingat at sinadya. Dahil kahit ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan, kalayaan, at kalidad ng buhay. Sa usaping ito, ang talong ay isang gulay na nangangailangan ng ating espesyal na atensyon dahil ito ay may kakayahang tahimik na sirain ang pundasyon ng ating katawan, lalo na ang mga binti at kaso-kasuan na sumusuporta sa ating kalayaan. Sa unang tingin, ang talong ay mukhang napakasustansya. Ito ay mababa sa calories, mataas sa fiber, at may magandang kulay. Ngunit sa likod ng makintab nitong balat ay nagtatago ang isang kemikal na tinatawag na solanin. Ang solanin ay isang natural na depensa ng halaman laban sa mga peste, ngunit ito ay maaaring maging malupit sa isang tumatandang katawan. Sa mga taong sensitibo, lalo na sa mga senior, ang solanin ay maaaring maging sanhi ng pamamaga o inflammation sa mga kaso-kasuan, kalamnan, at connective tissues. Para sa mga senior na mayroon ng arthritis, rheuma nerve sensitivity, o paninigas ng kalamnan, ang solanin ay maaaring palihim na magpalala ng sakit, paninigas, at isang nakakatakot na pagkawala ng kakayahang gumalaw. Baka isipin ninyo, hindi naman ako nakakaramdam ng masama kapag kumakain ako ng talong. Ang problema ay ang epekto nito ay madalas na hindi biglaan. Ito ay isang low-level chronic inflammation na unti-unting naiipon. Ang pinsala ay hindi nagtatapos sa pananakit. Ang pangmatagalang pamamaga sa mga binti ay nagpapahina sa mga kalamnan
nagpapabagal sa sirkulasyon ng dugo at nakakasira sa neuromuscular coordination na kailangan para sa maayos na paglalakad. Ang hindi napapansing panghihinang ito ay naiipon. Ang mga hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang simpleng ligaya ng paglalakad sa labas o pagtawid sa isang silid nang walang kahirap-hirap ay maaaring unti-unting mawala. Hanggang sa isang araw, magugulat na lang kayo na madali kayong mawalan ng balanse, madapa o makaranas ng palagi ang pananakit ng kasukasuan. May malalim ding emosyonal na epekto ito. Kapag ang paggalaw ay nagiging mahirap, ang pakiramdam ng pagiging walang magawa at kalungkutan ay maaaring sumunod. Kaya naman ang talong na sa tingin natin ay walang sala ay maaaring tahimik na sumisira sa ating pangkalahatang kagalingan. Kahit anong paraan ng pagluluto, inihaw, ginisa o ginawang torta, ang solanine sa talong ay nananatili, lalo na kung ito ay madalas na kinakain. Para sa mga senior na nagnanais na mapanatili ang kanilang kakayahang gumalaw, katatagan at kalayaan, mayroong mas ligtas at mas masustansyang mga gulay na pwedeng pagpilian. Hindi lahat ay makakaranas ng matinding sintomas pagkatapos kumain ng talong. Ngunit para sa mga may edad 65 pataas, kung kailan ang resistensya ng katawan ay mas mababa na ang panganib ay masyadong mataas para isugal. Ang pagprotekta sa inyong mga kasukasuan at kalamnan mula sa mga banayad na maninira tulad nito ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na maaari pa kayong maglakad, sumayaw at tumayo ng matatag sa mga darating na taon. Ngunit ang talong ay simula pa lamang. May iba pang mga gulay na pamilyar sa atin na naglalaman ng mga sangkap na dahan-dahang nagdudulot ng pamamaga ng gugulo sa ating sistema at nagpapahina sa ating sigla at talas ng isip. Ang isa sa mga pinakasikat na gulay sa ating mga tahanan ay maaaring nagpapabilis ng inyong pagtanda mula sa loob. Ating alamin sa susunod. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. 2. Green bell pepper verdengsili, ang sanhi ng tahimik na pamamaga sa ating mga ginintuang taon. Bawat pagkain na ating isinusubo ay maaaring maging gamot o dahan-dahang lason sa ating katawan. Ang green bell pepper o verdengsili na hindi maanghang ay isang pamilyar na gulay na hinahangaan dahil sa kanyang sariwa at malutong na lasa. Ngunit ito ay mapanlinlang para sa mga senior. Ang kanyang matingkad na itsura ay nagtatago ng isang mas malalim na kwento na dapat bigyang pansin ng sinumang nagnanais na manatiling malusog. Ang green bell pepper ay kabilang sa pamilya ng mga halamang tinatawag na nightshades katulad ng talong. Ito ay mayaman sa mga lectins, mga komplikadong protina na parang maliliit na kawit na kumakapit sa pader ng ating bituka. Ang pagkapit na ito ay maaaring makairita sa ating digestive system at hadlangan ang tamang pagsipsip ng mga sustansya mula sa pagkain. Para sa mga senior na kadalasan ay may mas sensitibong tiyan at humihinang immune system, ito ay isang tahimik na panganib. Ang mga lectins na ito ay maaaring maging sanhi ng low-grade chronic inflammation na hindi agad napapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong sinisira ang kalusugan ng ating mga kasukasuan, ang pag-andar
ng ating mga daluyan ng dugo at ang katatagan ng ating mga nerbiyos, lahat ng ito ay mahalaga para sa balanse, lakas at kakayahang gumalaw. Maraming mga nakatatanda ang unang nakakapansin ng maliliit na pagbabago, kaunting paninigas sa bukong-bukong pakiramdam ng pamamanhid o tusok-tusok sa mga daliri ng paa at kawalan ng katatagan sa paglalakad. Ito ay mga sintomas ng pamamaga na nangyayari sa ilalim. Habang ang pamamaga ay unti-unting lumalala, maaari nitong limitahan ang daloy ng dugo sa mga paa at binti. Ito ay nagreresulta sa pamanhid, panghihina ng kalamnan at lubhang nagpapataas ng panganib ng pagkadapa, isa sa mga pinakamalaking panganib para sa kaligtasan ng mga senior. Ang kabalintunaan ay masakit ang isang gulay na pinili dahil sa akala nating ito ay masustansya, ay maaaring nagiging gatong pa sa pagkasira na sinusubukan nating iwasan. Ang mas malala pa, ang green bell peppers ay may mas kaunting antioxidants kumpara sa mga kapatid nitong pula, kahel o dilaw. Ibig sabihin, nakukuha ninyo ang potensyal nitong magdulot ng pamamaga nang hindi nakikinabang sa proteksyon na dulot ng antioxidants. Kung mahilig kayo sa bell peppers, piliin ang mga mas makukulay. Ang pula, dilaw at kahel na bell peppers ay hinog na, kaya mas mababa ang kanilang lectin content at mas mataas ang kanilang bitamina at antioxidant content. Para sa mga senior na may arthritis, sakit sa puso o mga sensitibong tiyan, mas makabubuting iwasan na lang ang green bell peppers. Bagamat ang pagluluto ay nakakabawas sa lectin content nito, mayroong mas maraming ligtas, mayaman sa antioxidant at anti-aging na pagkain na maaaring ipalit dito ng walang kasamang tahimik na pinsala. Ang pag-iwas sa ilang pagkain ay maaaring kasing epektibo ng pagkain ng mga tamang pagkain. Ang maliliit at matatalinong pagpili sa bawat pagkain ay nagpoprotekta sa inyong kakayahang gumalaw, sa inyong lakas at sa inyong kapayapaan ng isip. Ngunit hindi lang ang green bell peppers ang lihim na salarin. May isa pang simple, pangkaraniwan at paboritong gulay ng mga Pilipino na maaaring nagdudulot ng mas malaking pinsala sa inyong mga binti, puso at kalayaan. Maaari kayang ang paborito ninyong sahog sa ulam ay ang siyang nagpapahina sa inyo. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala ninyo. 3. Puting patatas. Ang paboritong pagkain na maaaring patagong sumisira sa iyo. Alam ko po, iilan lang ang pagkain kasing tumatak sa kulturang Pilipino gaya ng puting patatas. Ito ay paboritong sahog sa menudo, afritada, mechado at ginagawa ring pritong merienda. Ang patatas ay tila simbolo ng tahanan at tradisyon. Ngunit ang minamahal na pagkaing ito ay maaaring palihim na nagtataksil sa lakas at katatagan na kailangan natin upang tumanda ng marangal. Para sa mga may edad 75 pataas, sa likod ng ginhawang dulot nito ay isang mapait na katotohanan. Ang pangunahing problema sa puting patatas ay ang mataas nitong simple carbohydrate content. Dahil dito, ito ay may mataas na glycemic index na nangangahulugang mabilis nitong pinatataas ang asukal sa dugo o blood sugar pagkatapos itong kainin. Ang paunang epekto ay maaaring hindi nakakapinsala o tila nagbibigay pa nga ng enerhiya, ngunit ang pangmatagalang epekto nito ay delikado. Isipin ninyo
na ang inyong blood sugar ay parang isang roller coaster. Ang mabilis na pagtaas at pagbaba nito ay nagdudulot ng stress sa buong katawan, lalo na sa mga maliliit at delikadong daluyan ng dugo na nagbibigay ng sustansya sa inyong mga binti, paa at utak. Ang paulit-ulit na blood sugar spikes na ito ay nagdudulot ng pamamaga. Para sa mga senior na ang sistema ng sirkulasyon ay mas marupok na maaari itong magdulot ng pagbagal sa paghilom ng sugat, pagkawala ng pakiramdam sa mga paa, at unti-unting panghihina ng kakayahang gumalaw. Ngunit hindi lang blood sugar ang panganib. Ang puting patatas at iba pang pagkaing may mataas na glycemic index ay nagdudulot ng arteriosclerosis o ang pagkawala ng pagiging elastiko ng ating mga ugat. Ito ay nagreresulta sa pagbawas ng daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Ang mga sintomas nito ay malamig na paa pamumulikat o cramps, pamamanhid at kawalan ng katatagan. Ang dating simpleng discomfort ay maaaring maging isang mapanganib na sitwasyon na may mas mataas na panganib ng pagkadapa, mabagal na paggaling ng sugat at pagkawala ng kalayaan na nakakaapekto hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa espiritu. Kahit na ang simpleng nilaga o baked potato ay may panganib, madalas sinasamahan natin ito ng mantikilya, gatas at asin na lalong nagpapataas ng panganib sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga senior na may alta presyon, diabetes o sakit sa puso. Ang isang platong puno ng patatas ay maaaring tahimik na sumisira sa epekto ng inyong mga gamot at malusog na pamumuhay. Ang mas nakakalungkot pa, ang puting patatas ay halos walang taglay na mga proteksyon na sustansya kumpara sa ibang mga lamang ugat. Wala itong taglay na aman na antioxidants tulad ng kamote, sweet potato o carrots na lumalaban sa oxidative stress na nagpapabilis ng pagtanda ng ating mga cells. Sa pagpili ng puting patatas, sinasayang ng mga senior ang isang pagkakataon na alagaan at protektahan ang kanilang katawan mula sa loob. Ang pag-iwas sa puting patatas ay hindi nangangahulugang isasakripisyo ninyo ang sarap at ginhawa. Ibig sabihin nito ay pipili kayo ng mga alternatibo na kumikilala sa pangangailangan ng inyong katawan para sa tuloy-tuloy na enerhiya, magandang sirkulasyon at matibay na kalamnan, mga bagay na nagpapanatili ng kalayaan at kagalakan sa pagtanda. Ang kamote ay isang napakagandang alternatibo. Ito ay masarap, masustansya at mababa ang glycemic index. Pangwakas na salita at aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Habang tayo ay tumatanda, napagtatanto natin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga malalaking bagay. Ito ay nagmumula sa maliliit at pang-araw-araw na mga desisyon na ating ginagawa. Ang pagpili ng tamang gulay, ang pag-iwas sa mga nakatagong panganib, sa mga pamilyar na pagkain, at ang pagprotekta sa ating mga binti, puso at isipan, ang mga ito ay hindi na lamang usapin ng dieta. Ang mga ito ay mahahalagang gawain ng paggalang sa sarili. Sa aking personal na karanasan at sa hindi mabilang na mga kwento na aking narinig, isang katotohanan ang laging lumilitaw. Ang pagtanda ng maayos ay hindi tungkol sa paghihintay ng mga himala. Ito ay tungkol sa consistency, sa pagiging maingat
at sa mahinahong pag-aalaga sa ating katawan. Walang doktor gamot o imbensyon ang maaaring pumalit sa epekto ng isang matalino at masustansyang pagkain araw-araw. Maaaring mukhang maliit na bagay ang pagpalit ng isang dako ng spinach sa isang mapanganib na gulay o ang pag-iwan sa puting patatas para sa mas makulay na kamote. Bagamat maliliit ang mga bagay na ito, ang nagpoprotekta sa kakayahan ng isang senior na gumalaw, mag-isip at mabuhay ng malaya. Pinapanatili nila ang kagalakan sa piling ng pamilya, ang pagkakataong makapaglakbay kasama ang mga kaibigan, at ang kakayahang tuparin pa ang mga pangarap. Ang aral ay simple ngunit napakahalaga. Bawat pagkain ay isang pagpili para sa iyong hinaharap. Bawat subo ay nagpapakita ng lakas o kahinaan. Hindi natin kontrolado ang lahat ng puwersa ng pagtanda, ngunit maaari nating bigyan ng dangal ang ating sarili at bigyan ang ating sarili ng pinakamagandang pagkakataon na mabuhay ng lubos araw-araw. Ang daan tungo sa isang mas malusog, mas malaya at mas masayang pagtanda ay simple. Ito ay itinayo sa pundasyon ng paggalang sa katawan, sa isipan, at higit sa lahat, sa pagmamahal sa buhay na maaari pa nating hubugin. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Pag-isipan po ninyo ang isang bagay na inyong natutunan ngayon at balak ninyong isabuhay. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Tulungan po natin ang isa't isa na yakapin ang mga katotohanan ito. Kung nagustuhan ninyo ang artikulong ito, pakitype po ang numerong 1 sa comment section. Kung hindi naman, pakitype ang 0 dahil mahalaga po sa akin ang inyong opinyon. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kamag-anak at kaibigan at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po sa inyong panonood at naway gabayan tayo tungo sa pamumuhay na puno ng sigla at kalusugan.